Anyway, we will continue our series on clearing the confusion, understanding the scripture through the lens of grace. And as I promised, sa anniversary po natin on August 9, tatapusin na po natin itong series na to. Okay? So, naging mahaba na rin yung journey natin dito. Inabot tayo ng 8 months. So, yung mga nakakumpleto, taas nga ang kamay. Yung kalahati. Yung walang pakialam sa sinasabi ko. Andiyan pa kayo. Okay, parang tuwing nagpipreach ako dito, tatatlo lang yung present. Tatlo lang yung tumataas ng kamay. Baka hindi naligo. No? Kaya hindi nagtataas ng kamay. Joke lang. Anyway, doon sa mga bago lang, no, itong series na to ay may kinalaman sa pag-defend natin sa ating pong pinaniniwalaan na eternal security. Okay? Kung kayo po ay matagal ng Christian at ang paniniwala mo posibleng nawawala ang salvation, hindi po natin sinasang-ayunan yon. What we believe is that our salvation is 100% secure. Hindi po siya pawala-wala. Na ligtas ka ngayon, bukas wala. Tapos the next day, ligtas ka uli. Pagkatapos mawawala na naman siya the following day. Hindi po tayo naniniwala na ang kaligtasan ay pawala-wala. Na tuwing magkakasala ka, mawawala. Pagka nag-repent ka, humingi ka ng tawad, babalik. Nagkasala ka ulit, mawawala na naman. Nagsisi ka, babalik na naman. So hindi po ganun ang kaligtasan. Okay? Kasi pagkatama yun, at yun ay totoo, lalabas niyan, ang kaligtasan mo na nasa iyong mga kamay. Ikaw ang nagme-maintain ng salvation mo. Parang lumalabas niyan, yung sakripisyo ni Jesus on the cross, parang down payment lang talaga. Ikaw na magfu-fully pay. Parang ganun na nangyari. Naniniwala ka, on one hand, salvation is free, pero may maintenance fee. Ang hirap nun, di ba? Ikaw ang nagme-maintain ng salvation mo. And a lot of Christians today, yun ang ina-apply sa buhay. They still believe your salvation can be lost, kaya magpakatino ka. Pag hindi ka nagpakatino, isang araw mawawala yan, sayang yung pinaghirapan mo. At ang madalas nilang binabanggit dyan is, what matters most is not how you start, but how you end. Ang maganda pakinggan Hindi mahalaga sa Diyos kung paano ka nagsimula. Ang importante, paano kang magtatapos. Totoo naman yun. Di ba? Kahit saan naman larangan o aspekto ng buhay, totoo yun. Hindi masyadong mahalaga yung paano ka nagsimula. Kung paano ka magtatapos, yun ang importante. Pero ang problema, hindi po yun applicable pagdating sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan mo, si Lord ang nagsimula, siya rin ang magtatapos. Intindihan niyo ko? Hindi ikaw ang magtatapos. Hindi yung tipong si Lord, sinimulan niya ang work of salvation sa buhay mo, tapos bahala ka ng magtapos. Good luck na lang sa'yo pagka ganon. Ikaw yung magtatapos ng kaligtasan. Ikaw ang magme-maintain. So hindi ganon. So ito pong series na to is all about defending our belief on eternal security. Kasi maraming verses in the scripture na ang dating parang nawawala ang kaligtasan. Especially pag ginamitan mo ng legalistic lens. Kaya nga itong ating series is understanding the scripture through the lens of grace. Kasi kapag nagbabasa ka ng Bible, dalawang lens ang ginagamit. One is the legalistic lens, the other one is the grace lens. Ano ibig sabihin natin doon? For the benefit of those yung bago lang, Pag sinabi natin ginamitan mo ng legalistic lens, performance-based kasi yung legalistic lens. Let's say, for example, sa Bible, meron sinabi si Lord na ganito. Nagtanong sa kanya ang isang mama, Lord, anong dapat kong gawin para maligtas? Anong sagot ni Lord? Sundin mo ang utos. Tama? Pagkatapos, isang araw, may nagtanong naman kay Apostle Paul, same question. Anong dapat namin gawin para maligtas? Anong sagot ni Paul? Believe in Jesus. Same question, different answer. Now, sinong paniniwalaan mo ron sa dalawa? Yung isa, si Jesus yung sumagot. Anong sagot ni Lord? Gusto mong maligtas? Sundin mo ang utos.
So pag ginamitan mo ng legalistic lens ang pagbasa doon, maiisip mo talaga, for you to be saved, obey the commandments. If you don't obey the commandments, hindi ka maliligtas. Eh nung si Pablo na ang tinanong, anong dapat gawin para maligtas? Anong sagot ni Paul? Hindi niya sinabing sundin mo ang utos. Anong sabi niya? Believe in the Lord Jesus. Bakit? Ba't magkaiba na? Kasi, nung panahon na ni Pablo, tinubos na tayo ng Panginoon sa lahat ng kasalanan. All you need to do is to believe in Him, put your faith in Him, and trust your soul to Him, and you will be saved. Gets nyo? So, magkaiba na. So, usually, karamihan ng mga nagbabasa ng Scripture at ang gamit ay legalistic lens, maiisip nila ang kaligtasan pwedeng mawala or merong ibang paraan para maligtas other than believing. Eh, kaya lang sa Bible, malinaw, ang salvation is only by grace through faith. Ang nag-iisang kondisyon para maligtas ka is manampalataya ka lang. So, ang series na to ay may kinalaman in defending our belief on eternal security. Once you are truly saved, you are saved always. Once you are truly saved, you are always saved. Okay? So, this morning, isang passage na naman ang babasahin natin sa unang tingin, parang nawawala ang kaligtasan. Okay? Nagsasawa na ba kayo? Kasi pang-walong buwan na natin, no? Marami pa yan actually. Ako na lang ang nagsawa. Okay? Eh sabi ko, hinto na natin to. Alright. Kausapin nyo na lang ako ng personal kung sakaling may makita pa kayong passage in the Bible. No, Pastor, ito, parang nawawala ang kaligtasan dito. Okay, tayo na lang mag-usap. Alright. Para meron naman tayong ibang pag-usapan. Okay lang ba sa inyo yan? Tapos sa anniversary natin, i-conclude natin tong series na to. Okay. Ano tong verse na parang ang dating pwedeng mawala ang kaligtasan? It is found in 2 Peter chapter 2, verses 20 to 22. Itong sabi ng Bible. For if after they have escaped the pollutions of the world, through the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome. The latter end is worse for them than the beginning. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it, to turn from the holy commandment delivered to them. But it has happened to them according to the true proverb, a dog returns to his own vomit, and a sow, having washed to her wallowing in the mire. Ilan sa inyo familiar sa mga passages na to? Okay, sa unang tingin, ano may isip mo? Oo nga, pwede ngang mawala ang kaligtasan. Paano natin to explain? So itong iisa-isahin natin. But before we continue, let's bow our heads, mag-pray muna tayo. Lord, dalangin ko po sa natitirang sandaling oras po namin sa pag-aaral. We pray, Father God, na bigyan mo kami ng wisdom. And we ask the Holy Spirit to please guide us and teach us dito po sa aming passages na pag-aaralan. And we just pray, Father, na makita po namin ang author's intended meaning as well as the Spirit's intended meaning dito po sa mga passages na to. At maging malinaw po sa amin kung ano talaga ang sinasabi ng mga verses na to. Thank you so much, Lord. This we pray. In Jesus' name. Amen. Palakpakan muna natin, Lord. Alright, so dating gawin uli tayo. Titingnan muna natin uli yung view ng mga legalist dito sa mga verses na to. And then after that, i-refute natin yung kanilang erroneous view. And we will look at the aim in order to see kung anong ibig sabihin talaga ng mga passages na to. Alright, so legalist view number 1. Ang view ng mga legalist dito sa mga passages na to is these people were genuine Christians. Mga totoong believers yan. Bakit? Kasi ang sabi doon sa verse 20, for if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ. Now, lahat ng Christian legalist ay naniniwala ang tinutukoy ni Peter dito, mga genuine believers. Kasi nga naman, ang sabi niya, if after they have escaped
the pollutions of the world through the knowledge of the Lord Jesus Christ. In other words, ang mga taong ito, nakatakas daw sa korupsyon ng sanlibutan ito. Naranasan nilang magbagong buhay. Hindi na daw sila katulad nung dati. Paano daw nangyari yon? Through the knowledge of our Savior, Jesus Christ. So sila ay nakaranas magbagong buhay through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. So sa unang tingin, maiisip mo talaga, ang mga Christian yan. Nagbago. Nagbago sila at sila ay nakatakas sa corruption ng sanlibutan. And sa paanong paraan? Through the knowledge of the Lord Jesus Christ. Okay? So, sa unang tingin, walang duda, mukha nga sila mga Christians. Alright? Now, legalist view number 2. Salvation is reversible. Kasi ang sabi sa sumunod na verse, o sa sumunod na statement, sa verse 20b at saka sa 21, they are again entangled therein. In other words, bumalik sa dating bisyo. Bumalik sa dating ginagawa. And overcome. Okay? Hindi na nila kinaya. Tinalo sila ng pita ng laman. The latter end is worse with them than the beginning. Okay? Mas matindi pa yung magiging kahihinat na niyan kaysa nung una. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after knowing it to turn back. So, sa unang tingin na naman, makikita mo, totoo nga, pwede nga magkaroon ng pagbabaliktad ng isang Kristiyano. So, yung salvation, mababaliktad din. So, salvation is reversible. According sa kanila, ang kaligtasan pwedeng ma-reverse. Everybody say reversible. Reversible. In other words, yung dating hindi ligtas, naging ligtas, and then pwede uling maging hindi ligtas. In other words, yung unbeliever, naging believer, tapos pwede uling maging unbeliever. Parang ganon. At syempre, pag nangyari yon, yung kaligtasan mo, mawawala na. Tama ba? May kausap po ako. Andiyan po tayo. So, nasabi nila na ang kaligtasan is reversible simply because yung unang paniniwala nila, these people are genuine Christians. Kasi nakatakas daw sila sa corruption ng sanlibutan. Nakapagbagong buhay sila. How? Through the knowledge of the Lord Jesus. So, mga Christians ito. Kaso bumalik. No? Nagloko uli. At dahil doon sa kanilang pagluloko, ang kaligtasan nila ay nawala na. Okay? Sabi nga dito, mas mabuti pa sanang hindi nila nalaman yung way of righteousness. It would have been better for them not to have known the way of righteousness kaysa ron sa nalaman nila tapos bumalik sila. And by the way, meron ba kayong mga kilalang mga dating mga Christians na na-convince ka na Christian talaga to kasi nakitaan mo ng pagbabago. Pagkatapos isang araw, ay bumalik sa dating buhay. Meron ba? Marami. Okay? So anyway, mamaya isa-isahin natin kung ano talaga ang sinasabi diyan. Kasi, etong view ng mga legalist na to, package yan. Kasi, kung tama yung unang view, ng mga Christians ito, automatic, tama rin yung pangalawang view na ang kaligtasan pwedeng mawala. Correct? And of course, on the other hand, vice versa, pag mali yung view number 1, mali rin yung view number 2. Nasusundan niyo ako? So kapag na-refute natin yung number 1, automatic, mali na yung number 2. Okay? Kung tama yung number 1, tama rin yung number 2. Kung genuine Christians yung number 1, automatic, nawawala nga ang kaligtasan. Alright? Pwedeng reversible nga siya. Alright. Pero matanong ko nga kayo, ulitin ko yung tanong na naitanong ko na before. Kung papipiliin ba kayo, ano ba talagang mas gusto nyo? Yung kaligtasan mo pwedeng mawala o hindi? Kasi sa totoo lang,
May problema ka sa pag-iisip kapag ka mas gusto mong paniwalaan na yung kaligtasan pwedeng mawala. Agree kayo doon? Kaya hindi ko maintindihan, may mga Christians na pinagtatanggol nila, ang kaligtasan pwedeng mawala. Parang mas gusto nila, yung kaligtasan nila pwedeng mawala. Ako'y nagtataka lang talaga, matino ba ang pag-iisip mo? Bakit mas gusto mo na yung salvation mo pwedeng mawala? Andiyan po kayo. Naniniwala ako, may konting sayad yung ganon. Yung mas gusto nila, yung salvation nila pwedeng mawala. Ipaglalaban pa nila yon. Papakitaan ka pa ng mga verses kagaya nito. Okay? Ulitin ko po mga kapatid, no? Hindi ho natin pinili yung teaching na ang kaligtasan ay hindi nawawala dahil mas maganda. But of course, sa totoo lang, mas maganda naman talaga yon. Tama ba? Mas maganda ba yon yung kaligtasan mo hindi nawawala? Oo naman. Dahil kung mas gusto mo yung ang kaligtasan mo ay nawawala at yun ang mas gusto mong piliin, talaga namang tingin ko dapat ka lang dali sa mental. Isipin mo, mas gusto mong nawawala ang salvation mo. But then again, hindi po natin piniling paniwalaan ang kaligtasan ay hindi nawawala dahil lamang sa mas magandang paniwalaan. Hindi po. Yun ang clear biblical teaching. Pero may mga verses nga kagaya nito na ang dating pwedeng nawawala nga. Paano ngayon natin i-reconcile yun? Now, ang Bible po hindi pwedeng mag-contradict sa isa't isa. Okay? Kaya napakahalaga, malaman natin yung author's intended meaning, aim, as well as the Spirit's intended meaning, sim. Madali naman tandaan aim, sim. Aim and sim. Di po ba? Alright, so let's clear the confusion sa mga verses na to. I-refute muna natin yung erroneous view, number 1. Okay? And then we will find the aim in order to clear the confusion. Legalist view number 1, balikan natin, ang kaligtasan daw, ang mga tao daw na tinutukoy ni Peter ay mga genuine Christians. According to legalists, tunay na believers ito. Bakit? Kasi ang sabi dyan, if after they have escaped the pollutions of the world or the corruption of the world through the knowledge of the Lord Jesus Christ, well, sa unang tingin talaga, maiisip mo, mga Christians ito. Bakit? Kasi nagbagong buhay Di ba? Nakatakas sila sa corruption ng mundo. Hindi na raw sila katulad ng dati. Okay? At nangyari yung pagbabago nila through the knowledge of the Lord Jesus. Okay? Dahil sa pagkakaroon nila ng knowledge of the Lord Jesus, nagbago sila. And therefore, they conclude, Christians talaga to. Now, be honest, nung una mong mabasa yan ngayon, nakita mo, maaring nabasa mo na yan noon, pero hindi mo masyadong inintindi, passing lang. Ilan sa inyo ngayon ang parang somehow napaniwala na itong mga taong ito, totoong Christians? Let me see your hand. How many of you believe that these people were truly Christians? Okay, isa lang? Dalawa? Okay, tatlo. Okay, so, yung hindi naniniwala mga Christians yan, taas ang kamay! Mas marami talaga, walang pakialam Tatlo lang yung may pakialam Walang nga. Now, paano natin na-explain ito? Kung totoong Christians nga ang mga taong ito, it follows yung legalist view, number 2, totoo rin. Ang salvation mawawala. Kung totoong Christians ito. Alright? Pero kung hindi totoong Christian to, walang kaligtasang mawawala. Kasi hindi naman sila naligtas from the start. Naintindihan niyo ako? But how do we explain this? Kasi mukhang yung mga verses na to ay nagpapakita na naging Christians talaga sila. So, bago natin puntahan yung context, kasi dun natin makikita kung ano yung tinutukoy talaga ni Peter dito. Okay? Gusto ko munang i-refute natin saglit itong unang part ng statement nila. Kasi ang nagbigay dito ng confusion, sabi ni Peter, they have escaped. Everybody say escape. Escape. In other words, nakatakas sila sa pangit na pamumuhay sa mundong ito. Okay? In other words, nagbago sila. Nakitaan ng pagbabago. Pero may tanong ako sa inyo.
Ang mga unbelievers ba, may kakayanang magbago kahit hindi ma-born again? Amen. Yes. Maraming ang hindi naman Christians, hindi naman totoong nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, hindi naman na naranasang umattend ng church kahit minsan. Nagbago eh. Mas mababait pa nga sila sa totoong Christian eh. Kita na ba kayo ng ganon? May mga kapitbahay kayo na mas mabait pa sila sa totoong Christian? Pag kinumpara mo yung sarili mo, parang mas Kristiyano pa sa akin itong mamang ito. Oo, totoo lang. Pero ni minsan, hindi yun umattend ng Christian church. Ni minsan, hindi yun nagbasa ng Bible. Alright? So in other words, it is possible for a person to change his life even without knowing Jesus. Tama ba? Agree? May mga taong dating sugarol, dating lasenggo, nagbago. Nagbago. Hindi na naging addict uli, hindi na naging mga dating addict, dating sugarol, dating mabisyo, nagbago. Pero hindi naman umattend ni minsan ng church. Magtataka ka, buti nagbago ka. Oo, kasi nag-asawa ko eh. Okay? Naisip ko yung ibibisyo ko sa anak ko na lang. May mga ganong tao. Buti nagbago ka. Walang choice, pare. Kasi nag-abroad ako eh. Wala akong source doon eh. Kaya nagbago ako. May mga ganon. Di ba, Nico, no? Yung wala ka na lang magawa kasi wala kang makuhaan, nagbago. Ikaw naghahanap ka talaga. Anyway. So point ko, hindi po imposible na ang isang dating mabisyo ay magbago even without knowing Jesus Christ. That is very possible. Tama ba? Yun ang point ko. So may mga tao pwedeng magbago even without knowing Christ. Kasi kahit sino pwedeng magbago without experiencing regeneration. Hindi mo kailangan mag-born again para magbagong buhay. And by the way, ulit-ulitin ko, Christianity is not about becoming a good person. Akala kasi ng marami, Christianity is about becoming good. Bakit? Kasalanan din yan ng mga nagtuturo eh. You know why? Kasi karamihan sa mga nagtuturo, nakasentro ang mensahe sa character development, sin management, behavior improvement. Doon nakafocus. Kaya iniisip ngayon ng marami, pag umating ka dyan sa church na yan, magbabago buhay mo. Kaya kapag umating ka dyan, tapos hindi nagbabago buhay mo, i-criticize ka, attend ka pa dyan. Tigil mo na nga yan. Kasi ang tingin nila sa church ay babaguhin ang buhay mo. Now, let me tell you, straightforward mga kapatid. Ang Christianity is not about becoming good. But don't get me wrong, hindi ko sinasabing huwag kang maging mabuti. But Christianity is not about becoming a good person. Christianity is about receiving life. Amen. The life of Jesus. Alright? Ano sabi ni Lord? I have come to give you life. But of course, once you receive life, may mga pagbabagong magaganap. Pero hindi pagbabagong buhay ang Christianity. Kasi sa totoo lang, pwede kang magbagong buhay kahit hindi ka umattend ng Christian church. Pwede. Basta't malakas lang yung willpower mo, yung determinasyon mong magbago. Pwede yun. Tama ba? So, point ko lang, hindi pagbabagong buhay ang Christianity, it is about receiving the life of Christ. So, not because a person has a changed life, ibig sabihin, Christian na siya. Tama ba? Now, I want you to read this verse carefully. May binanggit ba si Peter dyan sa mga verses na yan na salvation language? Like justified, reconciled, receiving eternal life. Those were salvation language. May nabanggit ba si Peter na ganong klaseng salita? If you notice, naging maingat si Peter sa pagbitaw ng salita.
He did not mention those salvation language. We are justified, we were reconciled, we were sanctified. Ang sabi lang niya, nag-escape sa pollution ng sanlibutan ito. Now, ang nagbigay ng confusion dito is yung salitang knowledge. Everybody say knowledge. Knowledge. Okay? Yung salitang nagkaroon daw ng knowledge of the Lord Jesus Christ itong mga taong ito. Okay? So, yun yung nag-cause ng confusion sa verse na yan. Dahil nagkaroon daw ng knowledge of the Lord Jesus Christ ang mga taong ito, sila ay naligtas. Yun yung punto. Now, alamin ngayon natin yung aim. Talaga bang mga Christians itong mga taong ito? Okay? So what do we do para malaman natin yung text? O yung error dito sa passage na to. What do we do? Let us look for the aim. Ano uli yung aim? Author's intended meaning. Huwag tayo parating magbabasa ng isang verse and then after that, i-interpret mo siya out of context, meaning kukunin mo siya, ilalabas mo sa context, tapos yun na siya. Hindi dapat ganon. At face value mo i-interpret. Hindi ganon. Basahin mo yung kabuuan. Doon tayo nagkakandaligaw-ligaw eh. Kukunin mo ang isang verse, alisin mo sa context, pagkatapos yun na yon. Hindi. Para maunawaan mo siya, read the entire context. Okay? So let's look for the aim. At para malaman mo yung aim, context is necessary. So, mag-backread tayo. Anong verse ito? 20. 2 Peter chapter 2, verse 20. Simulan natin sa verse 1. Alright, etong sabi sa verse 1. But there were false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who brought them, and bring on themselves swift destruction. Etong sabi ni Peter, meron daw mga false prophet and false teachers among them. Okay? Everybody say false prophet. False prophet. Everybody say false teacher. False teachers. Okay. Yung bang false prophet at false teacher, Christians? Napaisip kayong bigla ah. Sabi nga dyan, these people secretly bring in destructive heresies. So itong mga taong ito, nag-i-spread ng false teaching. Mga heretics sila. At sila ay nakihalubilo sa mga Christians. Nagpapakalat sila ng false doctrine. And they even deny the Lord. So, pag tiningnan mo ang introduction ni Peter dito sa chapter 2, hindi ka magdududa, itong mga taong ito ang kanyang tinutukoy sa verse 20. Na if after they have escaped the pollutions of the world, blah, 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 blah. Okay, bakit natin kailangan paniwalaan na yun yung mga taong tinutukoy ni Peter? Na assignment ninyo, basahin nyo sa bahay, simula verse 1 hanggang verse 20, and you will see Peter never changed the subject. Okay? It was the same people na sinabihan niya in verse 1 na merong false prophet and false teachers among you. Dire-diretso yun hanggang mag-verse 20. And you will find out, makikita mo doon, it was the same people, hindi siya nag-change ng subject hanggang mag-verse 20. And so therefore, sinong tinutukoy niya in verse 20 na mga taong after escaping the pollutions of the world, for knowing the Lord, or for having the knowledge of the Lord Jesus, ay these people entangled again in doing sin. Sino sila? Sila ay yung mga sinasabi ni Paul o ni Peter na false prophet. Okay? So, ang confusion kasi, balikan natin yung verse, no? Sa verse 20. Ang confusion, these people nagkaroon daw ng knowledge.
Okay? But then again, gusto kong tingnan nyo, from verse 1 up to verse 20, Peter never changed his topic. Peter never changed the subject. It was the same people na tinukoy niya sa verse 1, false prophet, false teachers. They are the same people na sinasabihan niya, if after day, the day here is the day of verse 1. Sila yung tinutukoy niya. Malinaw? Andiyan po tayo. Now, ang nagbigay ng confusion is yung salitang through the knowledge of the Lord Jesus. Yan ang nag-cause ng confusion. Kasi ito raw mga taong ito nagkaroon ng knowledge of the Lord Jesus. Everybody say knowledge. Louder please. Knowledge. Tanong, yung bang pagkakaroon ng knowledge of the Lord Jesus is equivalent to having salvation? Taas ang kamay nung pagka nagkaroon ako ng knowledge of the Lord Jesus, ay ligtas ako. Naniniwalang ligtas na. Taas ang kamay. Okay. Yung hindi naniniwala, taas ang kamay. Oh, dumami. Praise the Lord. Dumami. May tanong ulit ako sa inyo. What saved you? Sino rito yung ligtas na? Taas ang kamay. What saved you? Faith. Prior to having faith, meron ka na bang knowledge about the Lord Jesus? Oo naman. Ako ho, nagsakristan pa ako eh. Bago pa ako maging addict, sakristan ako eh. Sakristan ako. Nagsiserve ako sa church. Grade 2 hanggang grade 4 yun. Agad na ko parati. Ganyan ako. Tuntua yung misis ko. Siya lang yung matuwa, okay na, kahit hindi kayo. Masaya na ako lang pag napatawa ko siya, kahit hindi na kayo tumawa lahat. Yeah. Anyway, going back sa akin sinasabi. I believe all of you here, since lumaki tayo sa isang bansa na tinatawag na Christian nation, bata ka pa, narinig mo na si Jesus. Kahit nga yung mga addict dyan lumabas ka dyan, tanongin mo yung mga addict, lasenggo, sugaro, naniniwala ka ba kay Jesus? Ano sasabihin sa'yo? Oo naman. Galit pa yun. Ano kala mo sa amin? Hudyo? Kayo lang ba mga anak ng Diyos? You see, having a knowledge of the Lord Jesus is not equivalent to salvation. What saved us is faith in Christ. And faith and knowledge are two different things. Hindi po parehas yun. Ang mga Islam, may knowledge sila about Jesus. Pero hindi equivalent to salvation ng knowledge. Okay? Andiyan po tayo. Alam nyo, sa totoo lang, maraming mga tao nakaalam ng gospel, naintindihan ng gospel, naipangaral pa nga ang gospel, but at the same time, hindi sila naligtas ng gospel. Agree kayo doon? Maraming tao, narinig ang gospel, naintindihan ang gospel, naipangaral pa nga ang gospel, pero hindi naligtas ng gospel na kanyang narinig. Gusto niyo ng proof? Kasi having a knowledge of the gospel is not equivalent to salvation. You want proof? Eto, proof. Si Dan Baker, former evangelical pastor, naging atheist. Naging pastor for how many years? 19. Can you imagine, itong pastor na to, nangaral ng salita ng Diyos for 19 years. Pero isang araw, he became an atheist. Isang araw, sabi na lang niya, there is no God. Hindi totoong may Diyos. Can you imagine? 19 years, nagtuturo ng salita ng Diyos. Pastor yan. And then suddenly, sasabihin niya, there is no God. Marami pa ho yan. Ito namang isa, si Jerry DeWitt, former Pentecostal pastor, another atheist. Ilang taon siyang naging pastor? 25 years, silver. 25 years na naging pastor.
Tapos ngayon, atheist. Hindi, no? Hindi ko na sana isasama ito kasi hindi naman ito talaga Christian Ito ay Seventh-day Adventist. Okay? Humigit kumulang 7 taon, siya ay naging pastor. Okay, 4 lang yung ibibigay ko kasi 4 lang yung kasya Marami yan. Okay. Si John Lotus o Loftus, former minister, Christian apologist. Alam niyo yung ibig sabihin ng apologist? Hindi yung laging nag-apologize. Okay? Ang apologist, nagdi-defend ng kanyang faith, ng kanyang teaching. So can you imagine, itong mokong na to, at one time in his life, dinidefend niya ang kanyang Christian faith. Hindi na lang natin nalaman kung ilan yung tinalo niya sa debate niya, pero dinidefend niya ang katotohanan ng Christianity. Pero isang araw, ano nangyari? He became an atheist. So anong point ko? Point ko is this. Not because nagkaroon ng knowledge of the Lord Jesus Christ ang isang tao, automatically saved na siya. These people are classic example na nagkaroon ng knowledge of the Lord Jesus Christ. Naging pastor pa nga for many years, hindi konting taon lang. Nangaral sila ng salita ng Diyos. And yet, I am 100% sure they are not truly saved. Ba't tayo naniniwala na hindi talaga sila ligtas? Why? Kasi merong pangako si Lord sa mga ligtas. Balikan natin yung pangako ni Lord. Ito sabi ni Lord. My sheep hear my voice. I know them, they follow me. So sabi ni Lord, yung mga tupa niya, naririnig siya. At sila'y sumusunod sa akin. Now, anong pangako ni Lord sa kanyang mga tupa? Look at this. I give them eternal life. They shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Alam niyo diyan sa isang verse na yan, 3 yung binigay ni Lord. 3 yung binigay ni Lord na pangako na hindi mawawala ang kaligtasan. Bakit? Una, anong tinanggap mo? Louder please. Eternal life. By definition, what is eternal life? Eternal life is life that lasts forever. Hindi temporary life yung binigay ni Lord sa atin. Yung tinanggap mo, eternal life. Kung mawawala ang eternal life, it has the wrong name. Hindi eternal life yung tinanggap mo, temporary life. Diyan po tayo. Sabi ni Lord, ang ibinigay ko sa inyo, eternal life. Paano mawawala yun kung eternal nga? And then, sabi ni Lord, they shall never perish. Hindi ko matanda, hindi ko naintindihan bakit. Ang basa ng iba rito, mga legalist, they will still perish. May tanong ako sa inyo, sinungaling ba si Lord? Papangahawakan ba yung pangako ni Lord? Once the Lord gave you eternal life, ano sabi ni Lord? You will never perish. And then, panghuli, kung hindi ka pa kontento dun sa 2 pangako, hindi mo naintindihan na yung eternal life ay eternal life, hindi temporary life. At dahil eternal life, hindi mawawala. At kung hindi mo pa rin masyadong naintindihan yung salitang you will never perish, etong sabi ni Lord, no one can snatch you out of my hand. Hindi ko maintindihan bakit yung iba ang basa dyan, pwede pa rin silang makakawala sa kamay ni Lord. Sabi na nga ni Lord no one can snatch you out of my hand. Kaya yung term parati na binibigkas ng marami kapag sila ay dumadanas ng mga pagsubok, dumadanas ng mga tukso, yung sinasabi nila, huwag kang bibitiw kay Lord, huwag kang bibitiw kay Lord. Kapatid, hindi mo kailangan gamitin yung salitang huwag kang bibitiw kay Lord. Kasi si Lord yung nakahawak sa'yo, hindi naman ikaw. Kung ikaw ang nakahawak kay Lord, delikado.
Kasi pwede kang bumitiw. Pero hindi naman ikaw ang nakahawak kay Lord. Si Lord ang humawak sa'yo. And by the way, tingin kayo sa harapan. Ikaw ay ligtas not because of your commitment to God. It's because of His commitment to you. You will remain saved not because of your commitment to Him. It was because of His commitment to us. Yan ang dapat natin maintindihan. Meron ka bang nakita diyang part natin? Diyan sa binigay ni Lord? Lahat puro kay Lord eh. I give you eternal life. You will never perish. No one can snatch you out of my hand. Kung hindi ka makontento dyan, ito sabi ni Lord, my Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch you out of my Father's hand. Can you imagine? Yung nga lang kamay ni Jesus yung humawak sa'yo, okay na eh. Eh, dinalawa pa. Dalawa na yung may hawak sa'yo. Hindi ka nakakawala doon. Hindi palagpakan natin sila. Diba? At uulitin ko, hindi ikaw ang kumapit kay Lord. Si Lord ang kumapit sa'yo. Correct? Sabi ko nga sa inyo, ang isang matinong magulang, kung tatawid sa kalsada, at merong batang anak, hindi niya sasabihin sa kanyang anak, kumapit ka sa aking mabuti. Hindi. Ikaw ang kakapit sa anak mo kasi kapag siya kumapit sa iyo, pwede yung kumawala. Ikaw ang kakapit sa kanya para wala siyang kawala. Meron ba sa inyo gumagawa ng gano'n? Tatawid kayo ng anak mo, 5 years old, kumapit ka sa aking mabuti anak ha. Higpitan mong kapit. Meron bang gano'n? Hindi. Ikaw ang kakapit sa kanya dahil gusto mong masecure siya. It's the same here. Si Lord yung kumapit sa atin, hindi ikaw ang nakakapit. Ngayon, tanong, anong nangyari dun sa 4 na mokong na pinakita natin? They do not believe God anymore. They rejected Jesus. Tanong, nagkaroon ba sila ng knowledge of the Lord Jesus? Oo, nangaral nga eh. For 20 years, for 25 years, for 19 years. Nangaral sila ng salita ng Diyos. And you cannot become a pastor kung hindi mo alam ang gospel. Kasi basic yun eh. Ipe-present mo si Jesus. He died for your sins. Sa palagay niyo ba, yung mga taong yan, hindi nakapagsalita ni minsan na si Jesus namatay para sa iyong mga kasalanan? Pastor for 25 years? Hindi nakapagturo ng namatay si Jesus para sa kasalanan natin? Ay, hindi, ano yun? Imposible yun na hindi siya nakapagsalita nun. Gets niyo ako? Alright, so point is, these people are not truly believers. Tama ba mga kapatid? So going back to our text, okay? For if they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Sa unang tingin, parang ang naging Christian ito, but reading by the context, sila yung tinutukoy ni Peter, there were false prophet and false teachers among you. Kung wala sanang ganyang sinulat sa verse 1, pwede mong sabihin, baka talagang Christians ito. Eh kaso, merong sinabi si Peter in verse 1, mga false teachers and false prophet who is among you. Nakarinig sila ng gospel. Nalaman nila ang patungkol kay Jesus. At nagkaroon ng konting pagbabago sa kanilang mga buhay. Kaya ang sabi ni Peter, these people, hindi naman talaga yan ligtas. Sapagkat sila, from the very start, they never experienced regeneration. Okay? Amen ba? Amen. Now, reading by the context, ang tinutukoy ni Peter in verse 20, nagkaroon sila ng knowledge of the Lord Jesus Christ. They are those people na sinasabihan niya ng mga false prophet and false teacher. Now, hindi sila Christian. Now, sa verse 22, bigyan linaw natin yung sinabi ni Peter. Kasi meron sinabi si Peter na ganito, na baka magbigay ng confusion sa atin. Sabi ni Peter sa verse 22, but it has happened
To them, according to the true proverb, a dog returns to its own vomit, and a sow having washed to her wallowing in the mire. Ano sabi ni Peter? Natupad sa kanila ang kasabihan na ano? Ang aso ay bumabalik sa sariling suka. Ang baboy, yung sow dyan is pig. Ang baboy, matapos paliguan, bumabalik sa putikan. Now listen. Meron pang sinabi si Peter na yung aso naging tupa, bumalik sa pagiging aso. Meron pang sinabi si Peter na yung baboy naging tupa at bumalik sa pagiging baboy. Hindi. Ang sabi ni Peter, yung aso bumalik sa kanyang suka. Yung baboy bumalik sa putikan matapos paliguan. In other words, nung sumuka siya, aso siya. Nung balikan niya yung suka niya, aso pa rin siya. Nung paliguan siya, baboy siya. Nung bumalik siya sa putikan, baboy pa rin siya. Okay? Walang nabago. In other words, etong Proverbs na to, nang i-quote ni Peter, ang kanyang issue na dinidiscuss has nothing to do with the vomit, yung suka, okay? It has nothing to do with yung pinaliguan, yung baboy. Hindi pa tungkol sa suka na binalikan, hindi pa tungkol doon sa pinaliguan. Alam niyo kung para saan yung kanyang ano? Ang point niya is this. It's about nature. Yung nature, it will never change. Behavior may change temporarily, but nature will not change. Kaya, may mga nag-example kasi na ano alam mo kung paano natin makikita ang isang born again? Parang ganito yan eh. Ang tunay na born again, kumuha ka ng isang baboy, galing sa Quran, putik, pagkatapos, inilabas mo sa Quran, pinaliguan mo yung baboy, sinampuhan mo yung baboy, sinabunan mo maigi, tapos binihisan mo yung baboy, inisprayan mo ng pabango, o ano na tawag sa kanya? Bagong ligong baboy. Baboy pa rin. Bagong ligo lang. Andiyan po tayo. Nature never change. So itong mga taong ito, hindi nagbago ng nature. Hindi sila tupa na naging baboy ulit. Hindi sila tupa na naging aso ulit. Bago niya balikan yung suka, baboy na siya, aso na siya. Nung sumuka siya, aso siya. Nung balikan niya, aso pa rin. Nung paliguan siya, baboy siya. Nung siya ay bumalik sa putikan, baboy pa rin siya. In other words, hindi nagbago yung nature nila. So, lumalabas, talagang pinatutuhanan lang ni Peter na yung binabanggit niya, kasi magkasunod yan eh. Chapter 20 yung sinabi niya. Tapos yung verse 1, these people are the false teachers and false prophet. Malinaw? Alright. Legalist view number 2. I-refute natin. Salvation is reversible. Bakit? Kasi meron nakalagay dyan, they are entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning, for it had been better for them not to have known the way of righteousness than after knowing it to turn back. According sa mga legalist, salvation is reversible. Pero gaya ng nasabi ko kanina, kung tama yung view number 1, tama yung number 2. Kung Christians nga yung number 1, tama yung view nila number 2. Eh nakita natin, mali. And so therefore, salvation is not reversible. Tama ba? Andiyan po tayo. Amen. Hindi po pwedeng mangyari yung dating hindi ligtas, naging ligtas, pagkatapos isang araw, hindi siya uli ligtas. Hindi pwedeng mangyari yung dating believer o dating unbeliever, naging believer, bumalik uli sa pagiging unbeliever. Yung parang in-example natin kanina, dating unbeliever, naging pastor,
naging believer, tas bumalik sa pagiging unbeliever. Okay? Hindi pwedeng mangyari yun. Diyan po tayo. May tinapik kami nung forum nung last time. Ewan ko kung nakapanood kayo nun. Can a believer stop believing? Ilan siya nakapanood nun? Alright? Pwede ba talagang yung genuine Christian maging unbeliever uli? Pwede ba yung tumanggap ng eternal life? Isang araw ay mawala ang kanyang eternal life? Ito lagi kong sinasabi mga kapatid. Iisa lang naman ang dahilan kung ba't ang pinaniniwalaan ng mga legalist, yung kaligtasan pwedeng mawala. Kasalanan. Tama? Pag naging pasaway ka uli, kasalanan ang pwedeng magpawala ng kaligtasan. Pero ito po, uulit-ulitin ko maraming beses, sana magsig sa puso natin. Kung ang kaligtasan pwedeng mawala dahil sa kasalanan, matagal na pong wala ang kaligtasan natin. Kailan ka huling nagkasala? Taas nga ang kamay nung hindi na nagkakasala. Marunong na kayo Kasi pag nagtaas ka, nagkasala ka na naman. Galing, mahusay na kayo Okay? So point is, kung parating magkakasala ka, nawawala ang kaligtasan, matagal na nawala ang kaligtasan mo. Tapos kung ang paniniwala mo, kapag ka nagsisi ka, tsaka lang uli mababalik ang kaligtasan mo. Ito ang tanong, paano kung meron kang kasalanang hindi na pagsisihan? Sige nga. Halimbawa lang naman, Halimbawa lang naman. Naglalakad ka. Pagkatapos, natukso ka bilang isang lalaki na meron kang nakitang isang napakagandang babae na naglakad sa harapan mo. Sobrang ganda. Tapos nakadamit panggahasa. Halimbawa lang naman, kasi yung usong damit sa mga babae, nakadamit panggahasa Napatingin ka ngayon. Tapos nasundan mo ng tingin. Tapos biglang nagkaputukan sa paligid. Merong inahabol pala na kidnapper, nagkapanilang ganyan. Pagkatapos, bigla ka tinamaan ng ligaw na bala sa utak. Patay ka agad. Paano ngayon yun? Hindi ka pa nakakahingi ng tawad kay Lord. Posible ba yun? Tanong, meron ba sa inyo ritong hindi na natutuksong tumingin sa babae na maganda, nakadamit panggahasa? Alam nyo, sa totoo lang, meron akong isang kaibigan umattend ng pastor's conference. Ang daming pastor daw doon, sobrang dami, puro pastor. Tapos tumayo yung speaker. Sabi ng speaker, binasa yung Matthew chapter 5. Sabi rito, ang sino bang tumingin ng may pagnanasa sa isang babae, ay nangalon niya na. Tumayo kayong lahat. Tayo lahat. Sabay sabi ng speaker, yung hindi guilty sa kasalanan ito, pwede nang umupo. Ang bihira. 95% na natiling nakatayo. Yung 5% nagsinungaling. Ang bihira, 100%. You see? Paano na lang kung gano'n na nangyari? Hindi ka pa nakakapagsisi. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Of course, that is hypothetical example. Pero posible ba mangyari yon? Yes. Kung ilalagay mo sa iyong mga kamay, yung kaligtasan mo, dahil ang paniniwala mo, sa bawat hingi mo ng tawad, tsaka ka lang patatawarin ng Diyos, paano kung meron kang nakaligtaan na hindi pa nahihingi ng tawad, bigla ka ngayong napatay? Wala na ang kaligtasan mo. Alright? Ang problema sa ganong paniniwala, yung kaligtasan mo nasa kamay mo. Ikaw ang nagme-maintain. Tama? Wala sa kamay natin ang kaligtasan natin. Nasa kamay ni Lord. Amen. Kaya ang pangako ni Lord, I give you eternal life. You will never perish. No one can snatch you out of my hand. Alright? Kanino pangako yun? To those who believe in Him. Now, etong magandang tanong. Kaibigan niyo pa ako ng konting minuto. Kasi ang paniniwala ng mga legalist, yung dating believer, isang araw, posibleng maging unbeliever uli.
At posibleng gagamitin nila yung mga in-example natin kanina na kung saan may mga pastor pa nga at pagkatapos naging atheist. At maaaring i-defend nila yon. At sabihin, totoong mga born again yan kasi nakitaan namin talaga ng evidence yan. Now, how many of you here talagang meron kayong kakilala before, nakitaan ninyo ng evidence, proof na talagang Christian siya. Bakit? Kasi naging madasalin, umaati ng Bible study, lahat ng discipleship training, inatinan, pagkatapos nangangaral na rin. Pagkatapos isang araw, for whatever reason, nagkagusto sa ibang babae, iniwan ng asawa, sumakabilang bahay, at pagkatapos, pinipilit mong bumalik ka sa asawa mo, ayaw na. At maaring hanggang ngayon, matanda na, hindi pa rin siya bumabalik sa asawa niya. Anong iisipin mo ngayon? Born again kaya talaga yun. Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko? Okay, point is this. Pwedeng sabihin ng marami, totoong Christian yan. Bakit? Kasi nakitaan ko yan ng pagbabago. Witness kami. Nakakita kami ng changed life sa kanya. Nagulat na nga lang kami kung bakit ngayon atheist na siya. Now, how do we explain that? Now, alam niyo kung paano natin explain to? Pag-usapan namin to ni Brother Jerry nung nakaraan Meron kasing tinatawag na empirical truth. Everybody say empirical truth. Now, ang empirical truth, conclusion na nakabase sa ating obserbasyon, sa ating karanasan. Empirical truth is based on observation. Kaya natin nasasabing, totoong born again yan. Kasi nakita ko, nagbago yan. Naranasan ko yung kanyang changed life. Nakita ko. That is empirical truth. Now, ang basihan natin pagka ang usapin ay kaligtasan is not empirical truth. It's biblical truth. Tama ba? Yun ang final authority. Kasi maraming taong nagpakita ng talagang parang born again sila, nagbagong buhay, naging active sa church, and then isang araw, bumalik sa bisyo, pagkatapos naging atheist pa. Now, kung paniniwalaan natin na totoong sila ay na born again based on your observation. Kasi nakita ko talaga, nagbago yan Ang tawag po doon, empirical truth. Kasi truth based on observation and experience. Pag usaping kaligtasan, hindi empirical truth ang ating basihan. It's biblical truth. Andiyan po tayo. Dapat ang basis natin is ano ba yung sinasabi ng Bible. Tama ba? Now, kung yan ay totoong sumasampalataya, babalikan ko lang yung ating binasa kanina. Actually, isa pa lang tong verse na to, o tatlong verse yan sa isang book. Napakarami pa hong scripture that tells us, may pangako ang Diyos na hindi mawawala ang salvation natin. Isa pa lang to. So point is, yung mga taong akala natin talagang na-born again, pagkatas bumalik sa pagiging atheist o bumalik sa pagiging unbeliever, ang punto doon, hindi talaga na-born again yan from the beginning. Agree kayo doon? Hindi talaga naging Christian. So kapag ang isang tao, totoong tupa, secure siya sa kamay ng Diyos. Amen? Lagi nating tatandaan, ikaw ay ligtas, mananatiling ligtas, not because of your commitment to God, but because of His commitment to you. Ano sabi ni Lord? Sabi ni Paul, sabi ni Lord to the Apostle Paul, if we are faithless, He remains faithful. Okay? Hindi ibig sabihin ng faithless doon, nawalan ng pananampalataya. The opposite of faith is unbelief. Alright? So hindi naman nagkaroon ng unbelief yun. Nabawasan lang yung faith. Yeah, faithless. Okay? Parang payless. Tama ba? Yung gano'n? Okay. Andiyan po tayo. Alright. So in closing mga kapatid, 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22 is not about believer who became unbeliever. It is not about a saved person becoming unsaved again. Imposible yun even in the natural. Nakakita ka na ba ng isang taong isinilang? Can a baby, newborn baby, can be unborn? May nakita ka na bang gano'n? Can a newborn baby can be unborn? Hindi. Tayong lahat inahalin tulad sa isang bagong nilalang. New creation. Isinilang muli. Born again. So a newborn cannot be unborn. Tama ba?
If you are a child, you will remain a child forever. Okay, so yung tinutukoy ni Peter doon sa verse 20, hindi ito genuine Christian. Bakit? Meron siyang binanggit in verse 1. False prophet, false teacher among them. At hindi siya nagbago ng subject hanggang verse 20. They were the same people na tinutukoy ni Peter sa verse 20, yung sinasabi niya in verse 1. So therefore, yung verse na yan ay hindi tumutukoy sa ang kaligtasan natin pwedeng mawala. Our salvation is still 100% secure. And I hope masaya kayo doon. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon.